Magkahawak kamay kaming bumababa ni Zero ng kanyang sasakyan. Ramdam ko na ang kasiyahan habang papasok kami sa kanilang mansiyon, halos liparin ko na rin papuntang loob ng kanilang mansiyon, gustong gusto ko nang makita si Mommy. Kamantek pa akong matalisod sa hagdan papasok, dahil sa pagmamadali ko, mabuti na lang ay nahawakan ako ni Zero. "Slowly baby, you might get hurt," I heard Zero said. Hindi ko siya tinapunan ng kahit tingin lang, hindi ko rin siya pinansin. Mabilis ang lakad ko, habang siya naman ay hawak-hawak ang aking kamay. Naririnig ko rin siyang nagsasabi ng slow down, pero binabaliwala ko iyon. Masyado akong excited. Nakarating kami sa loob ng mansion, nakita ko si Mommy na nakaupo sa sofa, habang kinakausap ang tatlo kong anak. Agad na kumulabog ang puso ko sa saya nang makita siya. Zero let my hand go. I looked at him and he smiling, he kissed my forehead. Tinuro niya si Mommy, ngumiti ako sa kanya, at hinalikan siya sa pisngi, bago ako pumunta sa gawin nila Mommy. "Mommy," I said behind them. Napalingon si Mommy sa akin, at agad na ngumiti nang makita ako. I jumped like a kid and hugged her tightly. I miss her so much. Pikit mata ako habang niyayakap siya ng mahigpit. I felt her kissed my cheeks, bago ako pinakawalan sa pagkakayakap. "I miss you, iha. Hala, bakit ang payat mo? Hindi ka ba pinapakain dito?" sabi niya at hinawakan ang bewang ko. Ngumiti ako at umiling-iling. "Pinapakain naman kami dito Mommy, umalis kaya ako na ganito na ako." Tinuro ko pa ang sarili ko. Napalingalinga si Mommy na parang may hinahanap siya. "Where's the father of my cuties?" She looked at her back, and she saw Zero with the 3 playing alien guitar. May kung anong ngiti ang bumalot sa kanyang bibig, bago ako tinapunan ng tingin. "Mommy," I asked curiously. Now I know why, she trailed off. Sabi ko na guwapo mana ka talaga sakin hiha. Napunta tayo sa tamang tao at guwapo pa. Kung nakita mo lang ang asawa ko, kasing kisig at pogi rin ng lalaking iyan. Nag-iba ang kanyang mukha, parang may sakit. But that man, iniwan ako, he is now in heaven. She smiled and hid her real feelings. Gumuhit ang sakit sa aking puso, nang marinig iyon galing kay Mommy. Since the time we met, she didn't mention about her husband, either her family. When we met she mentioned that she doesn't have children or husband, but now she's slowing telling me about her past life. It wasn't easy, I know that feelings, cause I already encountered that. Kapag pinapag-usapan bumabalik ang sakit ng nakaraan. Kaya dati minabuti ko na angkinan na lang ang mga pinagdaanan ko, dahil bumabalik ang sakit na pinagdaanan ko, naming ni Zero. Kahit kailan hindi ko sinabi sa kanya, at ganun din si Mommy. She didn't ever mention that she has husband. That man is very lucky then, he's lucky to have Mommy Lourdes and his life. Who's the lucky man, Mommy? I asked. Nah, don't answer my question. Let's play with the 3. Pang-iiba ko, Mommy is not that fully ready to reveal her past life. Ititikom ko na muna ang aking bibig, baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya, at bumalik ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko na hinintay ang kanyang sasabihin, agad ko siyang hinhila papunta kina Zero at sa tatlo na busy. Zero stood up when he saw us, binigay niya kay Mommy ang kanyang inuupuan. Umupo si Mommy at si Zero naman ang tumabi sakin. Gentleman naman. She didn't like me, I heard Zero whispered. Tumango ako bilang sagot, I just wanna tease him. Kanina pa siya mukhang takot kay Mommy pero kung alam lang niya kung gaano siya kagusto ni Mommy, baka magpa-grand dinner pa siya mamay. Ginaya pa nga siya ni Mommy sa kanyang pinakakamahal. What should I do para magustuhan niya ako? Bulong niya ulit sakin. I didn't do a response on his question, nakatuon ang tingin ko kina Mommy, at sa tatlong masayang nagkukwento ng kung ano-ano. Nakikita ko rin sa tatlo na miss din nila si Mommy, may kislap sa kanilang mga mata, at may ngiti sila sa kanilang labi, habang sila ay nagkukwento. A minute later, naramdaman ko ang paglapit ni Zero na nasa aking gilid. I felt his huge hand on my left leg. Baby, should I greet her? Baka mas lalong aayaw siya sa akin,
kapag hindi ko siya binati. You should greet her, she's nice. If she doesn't like you, for sure wala siya dito ngayon, at wala rin kami dito. I hold his hand and look at his face. Huwag niyang sabihin na takot siya kay Mommy. Mommy Lourdes is nice, kahit nga hindi kami magkadugo nandito siya, despite of her tight schedule. Naisingit niya pang i-celebrate ang birthday ng tatlo. She's not my real mom, but she's supportive and treated me like her own daughter. I didn't felt that with my real mom. I'm not her favorite daughter, I'm always in the second line. I didn't felt that because I'm not from her, she's not my real mom too. It's okay for me. He was about to open a topic, when Mommy Lourdes spoke. You have business? She asked. Napapikit ako ng mariin, hanggang dito. Mommy Lourdes is a business-minded woman. Even she is off in her work, naisingit niya pa iyon hanggang dito ay naisali pa niya. Out of place ako kapag business na ang pinag-uusapan. I'm not interested in business, business world is cruel. Madaming nandaraya at madaming tuso. Yes ma'am, I have new hotels for this year, 10 hotels to be exact here in the Philippines. May pagmamalaki sa boses niya, confident din niyang sabi kay Mommy. Mommy Lourdes nodded, she looked impressed because of what Zero said. That's my man. So, what's your plan with my daughter and my grandsons? Medyo madiin na sabi ni Mommy. I'm just settling some problems in my business ma'am, and before that I will marry Jam. Sabay higpit ng pagkakahawak sa akin. Nanlaki ang mata ko sa kanyang sinabi. Napabaling ako sa kanya, habang ang tingin niya ay nasa gawi ni Mommy. Is he serious? Every girl's dream is to be a bride. And walk in the aisle, while the man is waiting for her, also their dream wedding, but for my case. I'm not fully ready to get married. I didn't see my real parents yet. Gusto ko muna silang makasama, o kahit makilala man lang, bago ako makarating sa altar. Sure naman ako na si Zero yun papakasalan ko, pero marami pang hadlang, as long as may hinanakit pa si ate sakin, hindi ako kompletong masaya. Gusto ko maayos muna kami, bago ako mamuhay ng maganda. Maaayos nga ang buhay ko, pero kamusta naman ang ate ko? Napuno lang talaga ng galit at puot ang kanyang puso, kaya niya nagawa sa akin iyon. Minahal niya rin si Zero, kaya niya iyon ginagawa, pero kapag nawala iyon matatahimik na kami, mawawala na ang gulong ito. You wanted to marry her, because of these three. She smirked. No thanks, huwag mo na lang pakasalan. I love Jam ma'am. I'm not perfect, I hurted her many times. I made her cry many times, but I'm here again to replace that with a new and happy memories. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay niya sakin. Kahit wala ang tatlo, siya pa rin. Siya lang. I will not marry her because of the triplets, I will marry her, because I'm not completed without her. I will have a miserable life without her in my life, hindi ko kakayanin mawala ulit siya sakin. He quoted Mommy's word. Parang kung may anong humaplo sa puso ko. I didn't expect that answer from him. He was so sincere, while saying that in front of the woman who saved my life, and to the woman who I loved. Namula ang aking mga pisngi, habang binabalikan ang kanyang mga sinabi, siya lang, siya pa rin. Umawang ang bibig ni Mommy, nang marinig ang mga sinabi ni Zero. You sure, you don't know me Buena Vista, hurt my daughter and grandsons, you will never see them again. Pagbabanta ni Mommy sa kanya. I saw how Zero gulped. I will never hurt them again ma'am. Magaan at puno ng kasiguraduhan niyang sabi. Good, don't call me ma'am. Call me tita, she said smiling. Ngumiti rin si Zero dahil sa narinig mula kay Mommy. Parang nabunutin ng tinak sa dibdib si Zero, dahil sa pagbabago ng inasta ni Mommy. Kanina ang cold ngayon parang nagugustuhan niya na si Zero, na gusto niya naman talaga. Kaya ewan ko kung bakit may pa-interview pa siyang ginawa. Mamita, let's play again. Maligayang pasiga ni Elliot. Okay, I miss you three.
Mommy said and play with the triplets. I excused myself to change my clothes. Zero did the same too. Mommy smirked and thinking something. I shook my head and walked to the second floor where our room located. Sa likod ko naman si Zero, na tinatanggal na ang kanyang necktie. As we entered the room, Zero hugged me from behind, he kissed my shoulder. Akala ko kukunin kanya sakin. The way she looked at me, I felt like she would scolded me anytime, because what I did to you before, but she didn't. I will accept naman if she will shout on me, or hurt me because of what I did to you, but I will not stop until she'll forgive me like you do. Nakikiliti ako sa bawat pagbigkas niya iyon sa aking tenga. I laughed. Like what I've said, she's nice. Yeah, I like her to be as your mom. The next day it's triplets' birthday, maaga pa lang ay gising na kami ni Zero, dahil inasikaso namin ang handa ng tatlo. Nasa kusina kaming dalawa, habang ako ay naghihiwa ng hotdog para sa spaghetti na request mula sa kanila. Si Zero naman ay nakatingin lamang sa mga katulong na busy sa paghahanda. Kuya, tumulong ka naman. Tingin-tingin ka lang dyan. Habang ang great best friend ko gumagawa. Hoy, tumulong ka. Biglang sipot ni Erwan. Pinukulan siya ni Zero ng masamang tingin, habang siya naman ay nagsali ng gatas sa kanyang baso. Kagigising niya siguro, dahil nakaitim lang siyang sando, shorts at magulo pa ang kanyang buhok. Magaling magluto si Zero, dahil iyon ang ginagawa niya sakin dati, siya mismo ang nagluluto para sakin, kaya ayos lang na ako naman ang mag-effort. Nag-aral talaga akong magluto para sa tatlo, para kahit papano mabubuhay kami kahit kami lang, pero nandyan parent si Myrna, dahil kay mommy. Kahit papaano ay gamaan ang hirap dahil kay Myrna, hindi biro magpalaki ng anak, lalo na't lalaki at tatlo pa. It's okay Erwan, dati si Zero naman ang nagluluto sakin, kaya ako naman ngayon. Sabi ko habang naghihiwa. Mabuti ka pa nakatikim ng luto ni kuya, ako nga ay ilang taon ko siyang kasama sa iisang bahay, pero kahit pansit canton na luto niya ay hindi ko natikman. Sabagay, patay na patay sa'yo si kuya. He stopped because Zero threw the tissue on Erwan's face. Shut up Erwan, he said coldly. Inubos ni Erwan ang kanyang iniinom, at nilagay sa lababo bago hinarap ang kanyang kuya, itong dalawang to sarap antugan ang ulo, ang aga-aga. Sabihin mo salamat Erwan, biro ni Erwan kay Zero. Natawa ako sa kanya, ang kulit ni Erwan. Kapag talaga ito nagkaroon din ng pamilya, ewan ko na lang. Kahit ganyan naman siya, alam kong magiging loyal siya sa kanyang mapapangasawa. Erwan is good guy. Every girl's dream, guwapo, maganda ang katawan, mapupula ang labi, matangos ang ilong at higit sa lahat mapagmahal. Gustong-gusto ko na nga makita kung sino ba ang babaeng nakakuha ng kanyang puso, dahil sa tagal ng pagiging magkaibigan namin, wala pa siyang may pinakilala sa akin, o kahit sa kanyang pamilya. Erwan stop, sige sirain mo pa ang araw ko, o sisirain ko yang mukha mo. Banta ni Zero sa kapatid na ikinahalakhak lang ni Erwan. Suko na ako kuya, ani Erwan nakataas pa ang kanyang kamay, na parang sumusuko sa pulis. Sayang itong pogi kung mukha kong magkakaroon lang ng pasa. Di ba Gemela? Sinali pa ako ng luko. Tipid akong tumungo, at binalikan ang hotdog na hinihiwa ko. Matapos initin ang ulo ni Zero, umalis din si Erwan. Inasikaso ko na lang ang mga lulutuin ko, while mixing the sauce ingredients, Zero stand beside me. Kunot-nuo ko siyang tiningnan, habang siya naman ay mukhang galit sa akin. What did I do? What? I asked. Sino ang mas gwapo sa amin? He said using his cold and deep voice. Natawa ako sa kanyang tanong, umiling-iling ako, at muling tinuonan ng pansin ang sauce. He is mad because of that. Yes, Erwan is handsome, but Zero charm is more breathtaking than his younger brother. Pero hindi ko sasabihin sa kanya iyon, baka lumaki pa ang ulo niya. Answer my question Jam, is it hard? I'm more handsome right Jam? Bumuga pa ng malalim na hangin. Binitawan ko ang sandok na panghalo, at hinawakan ko ang kanyang pisngi. I smile first, hindi niya ako tatantanan kapag hindi ko sasabihin ang totoo. Ikaw na ang mas gwapo, huwag ka nang magalit,
Malambing kong sabi sa kanya. Hindi ko naman tinatanggi na nagustuhan ko siya dati dahil sa kanyang mukha, pero ngayon kahit siguro kumupas itong gwapo niyang mukha, ay mamahalin ko pa rin siya. Mahal na mahal ko siya, dahil sa kanyang pag-aalaga, sa kanyang pinapakita ng pagmamahal, sa kanyang pagsisi sa lahat ng nangyari sa amin, sa lahat ng pagtatama ng kanyang pagkakamali, at higit sa lahat hindi niya ako tinaboy, kahit na tinago ko ang kanyang mga anak. For me, that is the real definition love. Not just his look, not his money, but because of his determination to bring us back. I truly love him.